Kasi ewan ko ba, does it matter ba talaga? Ang identity natin as a nation sa ibang bansa is ayun nga, festive tayo, Hmm. may mga foods na talagang remarkable para sa ibang, foreign, nations. Mhm. Yung iba nga negative 'di ba, since madalas tayo nagpapa-deploy ng mga let's say DH 'di ba? Parang ang Mhm. tingin tuloy nila sa'tin parang gano'n tayo na we are below their level, kahit naman hindi Mhm. talaga 'di ba? Ano pa ba, kay Manny Pacquiao sa sports, Mhm. mga Mga pol bagyo, mahilig mahilig mag-karaoke. oo, Totoo yan. mahilig mag-karaoke, Mahilig mga friendly makinig sa labas people. ng bahay. Yeah, siguro ayun ang nagustuhan ko na identity nila sa'tin na 'pag may mga kaibigan akong Pinoy ganyan na. Sa tingin niyo ba magiging ano rin tayo yung ma-identify tayo as, like, intellectual people dadating kaya tayo sa mga gano'n That's what I hope for sa, Mhm, next generation. Kasi mhm, ang hirap dahil yung mga Pilipino na let's say matalino, saan ba sila mhm, pumupunta? Sa ibang bansa pa rin, eh, kahit mhm, let's say sobrang taas ng grades nila or sobrang talino nila when they started, their school here, kahit hanggang high school. Pagdating ng college, makakakuha sila ng scholarship sa ibang bansa and then dun na sila, magma-migrate na sila hmm, dun. Basically, ire-renounce nila yung citizenship nila eventually na Pilipino, magiging American citizen sila kasi dun na sila mhm, nag-migrate, eh, right? mhm, I don't know kung aabot tayo sa point na yun. Hopefully, we can, nurture our children here na mga matatalino instead of them going outside the country. Siguro more on ano, eh, mas gusto ko maging makilala tayo as innovators. Kung intellectuals, kung maging innovator tayo ng kahit anong bagay, kahit sa media, pop culture, mhm, ah, innovator sa tech, kung yung mga gano'n, mhm, mas gusto kong dun tayo makilala. 'Pag naging innovators tayo, makakapag-establish tayo ng mga companies dito sa Pilipinas na nag-i-innovate ng mga bagay-bagay, hindi lang for mhm, profit, right? mhm, So, for example, sa US, si Steve Jobs, yung iPhone. Ngayon kahit saang bansa may iPhone, right? Meron naman tayo dati mga inventors, eh, mga innovators, eh. mhm. Kaso binebenta nila yung ano nila, eh, yung patents nila sa sa Ibang ibang bansa, bansa din. So, wala lang, wala din. Hindi rin sa'tin napupunta yung credit. yeah, Mm. tama, Totoo yan. I right. believe ano, we may have overlooked this part, since napag-uusapan na natin ang Pilipinas and its identity. I believe ano, we are, a country na maraming turista ang pumupunta. We are a tourist spot, Hmm, most especially sa ating mga karagatan, magaganda ang mga karagatan natin. And then, tayo'y kilala bilang workers outside of the country, so OFW. Parang lahat ng bansa, I don't know, parang merong mga Pilipino, kahit sa Iceland siguro merong Pilipino, eh. Minsan ang nakikilala lang tayo dahil sa sobrang traffic and such. Meron din time na nakilala tayo bilang worst airport yata, worst airport? Yun sana yung pagtuunan natin ng pansin, and sa tingin ko magiging maganda lang yun para magiging successful tayong bansa kung mag-iiba din yung political climate dito sa Pilipinas. Kasi napakalaking part ng politics on shaping the economy of the country. Kasi sila din naglalagay ng batas, sila din mismo yung kumukuha ng mga senators na magle-lead ng country. Sana in our lifetime makakuha tayo ng magagandang ano, politicians na will ano, kasi nangyayari magpoposisyon lang sila dun para kumuha na ng pera. 'Pag mahirap ka talaga tapos alam na ng mga politicians yung paano ka kunin, 'di ba? Bigyan ka na ng mhm, pera. mhm. Para kunin yung loob mo, oo. Yeah, exactly. Bibigyan ka na ng pera. Meron nga akong narinig na hindi ka daw pag-aaralin, para hindi ka maging matalino or maging maalam sa mga bagay-bagay. Yan na naman yung ano, yung black hole ng politics. Talagang hinihigop na naman tayo Hinahatak, sa eh, 'no? topic na yan. Hinahatak na naman, eh. Oo, nagustuhan ko yung nasabi mo kasi di natin na-mention yung about tourism. Kaya Mhm. sabi nga nila ano daw yan, tourism, industry or sector is, overrated daw. Pero sa Oo. tingin ko medyo ano pa tayo, like underutilized pa. So, yun. Pero sayang kasi ang dami nating magagandang ano, tourist spots dito, eh. Pero kung siguro mas maganda yung mga tourist, facilities natin, 'di ba?
Andiyan na rin Yes. yung sa mga airports, mga hotels, o iba pang, facilities na involved or transportation. Mas kikita tayo diyan, sa tourism, eh. Personally about our identity, masaya na ako na ano, parang naririnig ko nga na, we're known as a friendly people, warm people, festive. Okey na ako dun. Mhm. Tsaka ayun nga, regardless of ano naman trabaho, 'di ba, kahit nasabi ko nga DH, 'di ba, kahit ano pang trabaho, blue collar, white collar, kasi lumalaban naman tayo ng patas, kahit anong level Tama ng 'yan. trabaho. Pero yun nga, yung natanong ko lang din kanina, mas maganda sana kung may ibang dimension naman yung identity natin as, like, Totoo. smart people, ganyan, leading in, tech sector, mga gano'ng bagay. Pero tanong ko rin, 'di ba, does it really matter? For some reason, may contradiction within every Filipino na Mhm. patriot tayo, like proud tayo maging Pilipino 'pag nasa ibang bansa tayo. 'Pag may mga nagsa-succeed na mga Pilipino sa ibang bansa, uy, hashtag proud to be Pinoy, right? Pinoy pride, Pinoy number one. Mhm. Pero at the same time, we don't care about the Philippines. We don't care about the country. We only care about ourselves. That's not patriotism. Patriotism is may paki ka dapat sa kung anong mangyayari sa bansa as a whole. Kaya nga yung ano, kaya nga 'di ba 'pag eleksyon, binoboto nila yung mga kandidato Mhm. na pakiramdam nila makakatulong sa kanila, hindi Yeah. sa bansa. Ang iisipin natin is yung kung matutulungan ba nung kandidato yung buong bansa sa mga gagawin niya or sa mga plataporma niya, Pangkalahatan. right? Mm. Pangkalahatan. Yun lang Totally. yung nakakalungkot sa mga Pilipino na, "Hindi, proud na Pilipino ako," yung ganyan, ganyan, ganyan. Talaga ba? Parang proud ka lang maging Pilipino 'pag may mga magagandang bagay na nangyayari.